Assalamualaikum. Gusto ko lang sabihin dito na wag mong i-curse si Israel. Wag mong sumpain, wag mong murahin. Yes, si Israel mismo. Si Israel, wag mong mumurahin. At alam ko marami ngayon nagulat. Baka mapa-Muslim o mapa-Kristyano. Ano to? Isang Palestinian, isang taga-Gaza, may flag, may Free Palestine, may kufiya. Paano nangyaring sinusuportahan ko si Israel? Kasi tayo mga Muslims, may isip tayo ginagamit natin na unlike yung mga ibang tao dyan na hindi nga alam kung sino si Israel. I stand with Israel ko, no? Pero hindi nila alam kung sino si Israel pag tinanong mo sa kanila. Alam ko marami mga pro-Palestinian dyan or mga Muslims lalo, supportive. Pero hinay-hinay. Huwag masyadong mas emotional pa kaysa sa akin. Sa amin na may pamilya doon na pinapatay ngayon sa Gaza. Yes, andun na tayo yung concern. Ako yung bata din ako. Napansin ko may mali din sa nangyayari na tulad nakikita ko minsan nakapag-aral na. Nagsasabi pa ng Israel or minumura si Israel. Which is napagtanto ko mali pala. Dahil sino ba si Israel? Siya ay isang propeta ng mga Muslims sa Islam. Yes, si propeta Israel. Siya si propeta Yaqub. Isa sa pangalan niya, Israel. Alam ko marami nagulat kasi hindi tayo kagaya nila na nakikisaw-saw, sumisingit o comment dito, stand with dito, pero hindi nila alam kung saan sila umi-stand. Tayo, may utak tayo, may source tayo. At ito, pwede nila kunin yung ganitong klaseng book, Story of the Prophet, o meron apps nito na Tagalog, ang kasaysayan yata ng propeta sa Islam. Pwede nila download. Andyan yung story ni Prophet Yaqub. So sino nga ba si Israel? Balik tayo muna kay Propeta Abraham para maintindihan. Si Propeta Ibrahim, si Propeta Abraham, galing siya Babylonian sa kilalang bansang Iraq ngayon. Bago pa siya mag-migrate sa lugar na itong Palestine, may nakatira na mga tao dyan. Natawag sa kanila, Canaaniyun, mga Canaanites. Canaan itong lugar na ito. So meron ng pangalan itong lugar na ito is Canaan. Yung mga nakatira dyan is mga Canaaniyun, mga Canaanites, na isang tribo ng mga Arabo mula sa anak ni Noah na tinatawag si Sam, na doon pinanggalingan ng mga Arabong lahi. So itong si Ibrahim, si Propeta Abraham, yung dumating siya sa Canaan, at itong mga Canaanites pala, ito yung aka naging Palestinians na binigay ng mga Greek na pangalan, Philistines. Okay, long story pa yun. Mention natin sa ibang video inshallah. So, ang punto natin dito muna sa Israel para makilala ng mga iba. So, si Propeta Abraham, mayroon siyang asawang si Sarah. Hindi sila magkaanak. Yung pumunta siya sa Egypt, may nabigay sa kanya doon na isang kasamahan ni Sarah na ibinigay sa kanya ni Sarah para asawahin na magkaroon sila ng anak. So, nagkaroon sila ng anak doon kay Hagar, si Hajar, na kung saan doon yung unang anak niya si Ismael. Si Propeta Ismael na dinala dito sa Makkah itong mag-ina na pinaiwan ng Allah. Doon nanatili itong mag-ina dito sa Makkah, kaya nabuo itong Kaaba at malalim din ang history yun. Pagbalik niya kay Sarah, nagkaroon na din siya ng anak. Yung magandang balitang dumating yung anghel para bigyan sila ng magandang balita. Magkakaanak na si Sarah sa wakas, sa 90 years old niya mahigit. Kaya yung mga umabot dyan 90 years old, huwag kayo mawalang pag-asa. Panalangin lang, bibigyan kayo ng Allah ng anak inshallah. So yun ang patunay din kahit wala sa tanda. Si Propeta Abraham halos 80 na eh. Si Sarah halos 90 na. So pwede pa siya nagkaroon pa rin sila ng anak. At mula sa anak niya na ito, na sinong anak niya? Si Isaac. So si Propeta Ibrahim, kay unang anak niya si Ismail kay Hagar, second is kay Isaac, which is alam ko opposite sa Bible daw. So nagkaroon na siya ng anak kay Sarah, si Isaac, si Isaac kung sa English. So si Ishak, nagkaroon din siya ng anak. Siyempre paglaki na niya, nag-asawa, nagkaroon ng anak. Doon na siya nagkaroon ng anak si Yaqub. Si Yaqub, which is kahit sa Hebrew, alam ko Yaqub din, ibig sabihin Jacob. Yung lumaki na siya at naging propeta, ay binigyan siya ng pangalan ng Allah is Israel. Si propeta Israel, siya si Yaqub. Isa sa pangalan niya ito. Ngayon si Yaqub, yung lumaki na siya, marami siyang asawa. Ilalagay ko yung listahan ng mga asawa niya, hindi ko memorize. Isa na doon yata si Leah, si Rachel, napakarami yun. Ibig sabihin kahit sa Biblia nyo, pwede mag-asawa marami. Anyway, so nagkaroon siya ng maraming asawa at nagkaroon siya ng maraming anak sa bawat asawa na yun. At yung mga anak niya, so si Propeta Yaqub, nagkaroon siya ng mga anak na 12 sa iba-ibang asawa. So isa sa mga anak din niya na naging propeta si Joseph, na tinatawag Joseph the Dreamer, si Yusuf for short. So 12 ang anak niya na lalaki. At itong 12 na ito, sila na yung tinatawag na Children of Israel, Banu Israel, na halos ilang beses sila binabanggit sa Quran. Dahil sila yung talagang naunang mga Muslims noong panahon na pinili ng Allah. Kaso sumuway itong mga kapatid niya. Kita mo, dito din ako na-amaze sa story na talagang may ugali na itong mga kapatid niya. Di ba may inggit sila kay Joseph? Na kung saan, alam mo itong story na to, related kami, ako ng tatay ko. Kaya hanggang ngayon, history repeat itself.
Sino man nagpalayo kay Joseph, siya sa tatay niya, yun din nagpalayo sa amin ng tatay ko. Hanggang ngayon, subhanallah, same story. Kita mo, ginawa nila kay Joseph at sa tatay niya si Jacob. So, di ba, alam natin yung story, inggit sila sa kapatid nila, shortcut, ganun din ang story sa Biblia, talagang match din. So, by the way, itong book na to, si Ibn Kathir, ay kumukuha din siya ng source sa mga sa mga Israelites, saka source sa mga Christians na tutugma sa Islam. Kaya hindi yun din madi-deny ito. Galing din sa inyo. Kaya tawag dito, same na paniniwala sa mga true stories niya. So in shortcut, pinalayo nila si Joseph hanggang sa naibenta sa Egypt na kinuha, nag-caravan, nagbebenta ng mga alipin. At yun na yung story. So nailabas din siya sa Egypt at yun yung dumating na si Moses sa mahaba story. Pero ang punto, sino ba si Israel? Ngayon alam nyo na, yung mga anak niya tinatawag na children of Israel. At yung ginawa nila sa kapatid nila, sa tatay nila, halos 40 years na nawala. Hindi nakita yung Jacob, halos mabulag siya sa kakaiyak dahil sa namimiss yung anak niya. Parehas kami ng tatay ko na sabi ko gawin nyo lang yung inspirasyon si Joseph at si Jacob na ganun din. At si Prophet Jacob pala, si Prophet Israel, siya din ang sinasabing nagtayo ng Masjid al-Aqsa. Itong Jerusalem, pangatlong Holy Mosque natin, ay ito din ang tinayo. May sahaba nagtanong sa propeta anong unang tinayo na masjid, sabi niya ang Mecca, ang Kaaba, at second is itong Masjid al-Aqsa. Ang pagitan nila is 40 years. So kita mo, sino nagtayo ng Masjid al-Aqsa? Si Propeta Israel. Pero hindi ibig sabihin nangangahulugan sa kanila ito, mga Hudyo. Dahil sino ba nagsabi nagkaroon sila ng Hudyo na religion? Islam ang binigay sa kanila na religion. Nagbuo lang sila ng sarili ng pangalan na galing sa isang anak ni Jacob na si Judah, na doon nabuo ang lugar din na Judea at nabuo din ang sinasabing Jews. At long story yan. Pero ang punto ko muna dito is sino si Israel, ngayon na-educate tayo. So hindi din natin pwedeng sabihin na masama pala na pangalan Israel. Alam ko hindi natin makontrol sa sobrang emotion, pero lagi natin tatandaan, pwede natin sabihin yung mga anak niya, anak ni Israel, mga Israeli, children of Israel, o kaya mga Zionists. Kasi totoo naman hindi lahat ng Hudyo ay gusto itong mangyayari. Maraming Hudyo sa ibang bansa na against dito sa ginagawa ng Zionismo. Dahil itong Zionismo, ito yung mga sabihin natin parang nagpapanggap na Hudyo na gustong sakupin talaga itong bansa na hindi sila nagpa-practice talaga ng religion nila. Sabi sa Torah, thou shall not kill, thou shall not steal. Pero nakaw sila ng lupa at pumapatay ng mga civilian. So mahaba pang story to. Sa next video na inshallah, at least na-educate tayo ng konti kahit papano. Kasi kami mga Muslim, alam namin kung sino talaga yung pinagtatanggol, pinaglalaban at ano na ginagawa namin sa buhay. Unlike yung mga iba nagko-comment, stand with Israel pero hindi kilala kung sino si Israel. Samantalang ang mga Israeli, mga Jewish hindi naniniwala sa Jesus nila. Unlike tayo mga Muslims naniniwala kay Jesus, pero hate pa rin nila tayo. Samantalang yung tomato hindi naniniwala kay Jesus, pero sinusuportahan nila kung saan sinira pa yung simbahan nila. Simbahan na halos libo ang edad, pangatlong lumang simbahan sa buong mundo na iningatan namin mga Muslims, tapos sisirain lang pala nitong mga taong ito na pasaway. At in short pala, yung story talaga nila is pasaway sila karamihan sa kanila. Kita mo yung ginawa nila. Yung nangyari yung parang El Nino, di ba, dinala sila sa Egypt, na kung saan yun yung story na alam natin, at hanggang sa inalipin sila, nawala na si Jacob at si Joseph, namatay na. Di ba namumuno si Joseph sa Egypt noon, yung time na yun, long story, after nga makulong. Dumami ang children of Israel hanggang sa inaalipin na sila at humingi sila ng tulong na sa Allah na ibigyan sila ng propetang tutulong sa kanila maialis sila doon. So si Prophet Moses ang pinadala sa kanila at si Harun kapatid niya. At yung lumabas na sila sa desierto, naging pasaway sila kay Moses, di ba? Sila kontento sa binibigay na pagkain sa kanila. At ano pang ginawa nila kay Moses? Umakit lang siya ang 40 days sa bundok para kunin 10 commandments, kunin yung tablet. Hindi yung tablet na touchscreen, yung tablet na gawa sa bato. Pagbaba niya, anong ginawa niya? Sumamba sila, gumawa ng rebulto na Diyos ang sinasamba. Sinamba nila. Samantalang alam nila, iisa lang ang Diyos na dapat sambahin ang nagtumulong sa kanila, pero anong ginawa ng kapalit? So kaysa yung 40 days na makapunta sila sa promised land, na which is andun kami nag-aantay, wala. Sinuway nila si Moses, dami lang ginawang kaartehan sa desierto, pasaway sila sa propeta nila. Yung 40 days sana, naging 40 years, at nagkaligaw-ligaw sila, pati dito sa Saudi umabot sila. Andito talaga yung totoong Mount Sinai, di ba? Napanood niyo yung documentary na yan. So yun ang story. Hindi sila, kahit yung bumalik na sila after nyan, sa panahon na yun na David, Solomon, Jesus, kung saan pasaway sila. Pinagpapatay nila mga propeta nila. Sinong pumatay kay Zachariah? Uncle Jesus. Sinong pumatay sa anak ni Zachariah? Si John the Baptist. Sinong pumatay kay John, pinsan ni Jesus? Di ba? Sinong pumatay kay Jesus? Which is sa amin, hindi siya namatay, inakit siya sa langit ng buhay. Para sa paniniwala, ibababa din siya pag malapit na araw ng pag-ukom. Pero ang punto, sinong gusto pumatay kay Jesus? Yung mga Romano ba?
Di ba kayong gumawa ng pelikula, which is napanood ko, sabi ng hari nga doon ng Romano, hugas kamay siya sa gusto niya lang papatay si Jesus na nagsasabing siya yung Messiah o hari ng Israelites. Di ba? Kaya para sinasabi sa history, isang dahilan din na yung Pope pinasugod yung mga Crusaders para bawiin ang Jerusalem ay para din patayin yung mga Hudyo na paniniwala kasi nila na itong mga to ang pumatay sa Diyos nila, pumatay kay Jesus. If you read history with source, come on, ma-educate ka at mapapamahal ka sa nalalaman mong history ng malalaman mo kung ano yung punot dulo ng pinag. Kaya si Prophet Yaqub, Israel pala ang nagtayo ng Masjid al-Aqsa, which is ito yung first qibla namin, direksyon namin ng pagdarasal ng mga Muslims bago pa ang Kaaba. So halos sinasabing 19 months or 16 months nagdadasal si Prophet Muhammad pati yung mga sahaba, peace be upon him, na humaharap sa Jerusalem bago pa sa Kaaba noon. Na after nga doon pinalit ng Allah, nasa harap na sa Kaaba na harap. May mga sabi ng scholar, isa din wisdom siguro, para ipakita sa mga Hudyo na may dumating na Islam na religion ang ninuno nila na sila ay tumalikod. Kasi hanggat humaharap ang mga Muslim doon, iisipin na, siguro parehas din ng religion, yun, iba lang yung tawag, Muslim sila, Hudyo kami, so isa pa rin ang atin. Hindi, pinakita ng Allah na iba na. Hindi, ito na yung last message na tanggapin nyo. Hindi yung tinanggap si Jesus, tanggapin nyo si Prophet Muhammad. Pero wala eh. Di pa rin, ito hanggang ngayon, dito pa rin sila humaharap sa Jerusalem pag nagdarasal. So yun ang konting information na ibibigay ko sa inyo kasi masyadong mahaba ang topic pag i-discuss natin ito ng isang oras. Inshallah. Sa next time po, inshallah. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Do not curse Israel. You're cursing actually a prophet of Allah. Allah called them Bani Israel, ay Bani Yaqub. These are the children of Yaqub. Yaqub is a Nabi min Anbiya Allah. So you cannot call Israel that name because you're actually honoring them. You call them the Zionist states because they're Sahyunis, they're Zionists. But be careful of calling Israel and cursing out Israel because you're actually going against the hadith and the ayat in the book of Allah subhanahu wa ta'ala.